Ikinababahala ng Federation of Free Farmers o FFF ang nakatakdang pagsusubasta ng National Food Authority o NFA ng libu-libong bags ng mga lumang bigas ngayong buwan. Si Sheena Torno magbabalita. Aabot sa 750,000 bags ng mga lumang bigas ng National Food Authority o NFA ang isusubasta ngayong Pebrero 20. Ito dahil sa kabiguang maibenta sa mga LGU at National Government Agency ang mga bigas sa ilalim ng ipinatupad the Food Security Emergency ng Department of Agriculture. Dahil dito, ikinababahala ng Federation of Free Farmers ang posibleng kalidad ngayon ng mga bigas. Importante pong maisiguro ng National Food Authority na yung stocks nila ay of good eating quality. At saka ligtas po yan sa mga posibleng contamination. Lalo na po yung problema po ng aflatoxin, yung amag. Kasi habang tumatagal, lumalaki yung panganib na may halo na pong amag. Itong mga nagiging mas lumang bigas. Una na rin kasing sinabi ng NFA na nasa 3 hanggang 10 buwan nang nakaimbak ang mga bigas na target maibenta sa mga pribadong sektor. Dagdag pa ni Montemayor, posible anyang malagay sa alanganin ang kalusugan ng tao kung hindi ito fit for human consumption. Hindi dapat tatagal ng more than, in this case, especially pag 1 year or more. Bakit ganyang katagal po bago ma-unload ng NFA yung kanilang stocks? Imagine yung 18 months, na po yan, almost 2 years na po yan. By this time, baka a lot of those stocks, baka pulbos na po yan. Hindi rin kumpiyansa ang grupo na maraming pribado ang mamimili kung ganito na anya kaluma ang mga bigas. Gayunman, una na ring tiniyak ng NFA na ang mga ibebentang bigas ay maayos at ligtas pang kainin ng mga tao. Bago rin ang pagsusubasta ay tiniyak pa ng ahensya na maayos ang kalidad nito. Target ng NFA na kumita ng mahigit 900 million pesos, ngunit aminado silang lugi ang gobyerno rito. Nasa 40 pesos kasi ang puhunan ng NFA sa kada kilo, ngunit target itong ibenta sa halagang 25 pesos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.